Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Mayo 9, 2025. Sa mahiwagang araw na ito ng Mayo 9, hayaang gabayan ka ng enerhiya ng kalangitan sa pagninilay at mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili, mahal na Leo. Sa panahong ito kung kailan ang paligid ay tila mas tahimik, mas misteryoso, at puno ng mga palatandaan, nararapat lamang na pakinggan mo ang tinig ng iyong puso, isang tinig na matagal mo nang kilala. Subalit minsan ay tinatalikuran mo kapag masyado kang abala sa mundong panlabas. Ngayon ay isang pambihirang pagkakataon upang titigan ang iyong mga pangarap at tanungin ang iyong sarili, saan ako patungo? Tinutumbok ko ba ang landas na tunay kong nais, o ako ba'y nalilihis sa agos ng kabuluhan? Huwag kang matakot sa mga tanong na ito, dahil ito ang mga uri ng tanong na maaaring magbukas ng pinto tungo sa tunay mong layunin. Sa pagdama mo ng matinding enerhiya sa hangin, mararamdaman mong tila may mahika sa paligid, isang hindi maipaliwanag na sigla na tila ba tumatawag sa iyo upang tumigil sandali at magnilay. Ang pakiramdam ng pagkamangha sa mga simpleng bagay, ang banayad na ihip ng hangin, ang liwanag ng araw sa mga dahon, o ang ngiti ng isang estranghero, lahat ito ay paalala na may mas malalim kang misyon. Hindi ka basta-basta lamang dumadaan sa buhay, ikaw ay naririto upang mamuno, magbigay inspirasyon, at magbigay liwanag sa iba. Sa puso mo ay may apoy na likas sa isang Leo, matapang, mainit, at palaging handang sumiklab para sa mga taong mahalaga sa iyo at sa mga pangarap mong nais tuparin. Ang espiritu mo ay tunay na sumisigla kapag ikaw ang may hawak ng manibela. Ikaw ay isinilang upang pangunahan, hindi para sumunod lamang. Ngayon ay isang paanyaya upang tukuyin muli ang iyong mga layunin, hindi dahil may mali sa mga una mong plano, kundi dahil napapanahon na upang ang mga ito ay palalimin, palawakin, at pagyamanin. Ituring ang araw na ito bilang isang canvas, isang malinis na pahina kung saan maaari mong isulat muli ang mga plano mo na mas tumutugon sa bagong bersyon ng iyong sarili. Huwag kang mag-atubiling mangarap ng malaki. Ipaglaban mo ang mga hangaring nagbibigay sigla sa iyong puso. Ang mundong ito ay naghihintay sa iyong susunod na hakbang, kaya huwag kang matakot na ipahayag ang sarili mong katotohanan. Magtiwala ka sa iyong kutob, sapagkat ito ay ang lihim mong gabay patungo sa tamang direksyon. Sa bawat pag-aalinlangan na dumarating sa iyong isipan, tandaan mo na hindi ito hadlang kundi tulay patungo sa paglilinaw. Bawat takot ay maaaring maging guro, at bawat pagkakamali ay maaaring maging hagdan patungo sa karunungan. Kaya't huwag mong hayaan na ang damdamin mong nag-uumapaw ay lamunin ang iyong linaw ng pag-isip. Sa halip, gamitin mo ito bilang kumpas, isang damdaming maaaring magsilbing ilaw sa iyong paglalakbay, upang mas maintindihan mo kung ano talaga ang mahalaga para sa iyong personal na paglago. Bigyan mo ang iyong sarili ng sapat na espasyo para huminga at magnilay. Alamin kung alin sa mga responsibilidad mo ang tunay na mahalaga, at alin ang maaari mo nang bitawan. Minsan, ang susi sa tunay na paglago ay ang kakayahang magsabi ng hindi sa mga bagay na wala ng kabuluhan sa kasalukuyan mong layunin. Minsan din, kailangan mong tahimik na umalis sa mga gulong walang patutunguhan. Lumikha ng espasyong magbibigay daan sa mas magaan na paglalakbay, at sa isang mas tahimik na kaluluwang kayang makinig sa sariling tinig. Habang pinagninilayan mo ang iyong direksyon, bigyang halaga ang liwanag na dulot ng koneksyon mo sa kapaligiran. Magsumikap kang makahanap ng mga sandaling nagpaparamdam ng kababalaghan, maaaring ito'y musika na nakakapagpatahimik ng iyong isipan, o mga alaala ng tagumpay mong nagpapalakas ng iyong tiwala sa sarili. Ipagdiwang ang koneksyon mong ito sa mundo, sapagkat dito mo muling mahahanap ang iyong layunin. Kapag mulat ang iyong damdamin sa kabighani ng mundo, mas nagiging malinaw ang iyong landas, at mas nagiging matatag ang iyong hakbang. Ang araw na ito ay punong-puno ng posibilidad. Sa ilalim ng liwanag na ito, huwag mong sayangin ang pagkakataong paunlarin hindi lamang ang iyong sarili kundi ang mga relasyong may tunay na halaga sa iyo. Maglaan ng oras para kumonekta sa mga mahal mo sa buhay. Ang isang simpleng mensahe ng pasasalamat, isang hindi inaasahang yakap, o isang makabuluhang usapan ay maaaring magbigay liwanag hindi lamang sa kanilang araw kundi sa sarili mong kaluluwa rin.
Ang pasasalamat ay isang enerhiya na dumadaloy pabalik. Kapag ikaw ay nagpapasalamat, ikaw rin ay pinagpapala ng panibagong sigla at kalinawan ng damdamin. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay ginto, kulay ng liwanag, tagumpay at karangalan. Kapag suot mo o ginagamit mo ang kulay na ito, tila ba mas mabilis mong naaabot ang mga layunin at mas lumalakas ang iyong presensya sa paligid. Ang maswerteng numero mo naman ay 7, 22 at 35. Ang mga numerong ito ay nagbibigay vibrasyon ng espiritualidad, lakas ng loob at balanse. Ang maswerteng gawain sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras para sa journaling o pagsusulat, isang tahimik ngunit makapangyarihang paraan upang makipag-usap sa iyong mas mataas na sarili at maisaayos ang iyong mga iniisip. Sa pagtatapos ng araw na ito, mahalagang suriin mo ang iyong sarili ng may kababaang loob at may pagmamalasakit. Ano ang natutunan mo sa sarili mo ngayon? Ano ang nais mong dalhin sa mga susunod na araw? Sa tuwing nagkakaroon ka ng panahon upang magmuni-muni, binibigyan mo ang iyong sarili ng regalong mas malalim na pagkaunawa at paghilom. Sa ganitong paraan, patuloy mong pinapalakas hindi lamang ang iyong kakayahang mamuno, kundi ang iyong kakayahang magmahal, magpatawad, at muling bumangon kapag kinakailangan. Ang payo sa iyo ngayon ay ito, huwag mong sayangin ang mga pagkakataong binubuksan ng langit para sa iyo. Kumilos ka, kahit paunti-unti lamang. Huwag kang matakot magbago ng direksyon kung sa tingin mo ay may mas masigla at mas makabuluhang daan. Ang lakas ng isang Leo ay hindi lamang nasa lakas ng kanyang katawan, kundi higit sa lahat, nasa tibay ng kanyang puso at paninindigan sa kanyang pangarap. Sa pamamagitan ng pagkilala sa iyong damdamin, pagtitiwala sa sarili mong boses, at pagpapakita ng tunay na intensyon sa mundo, makakamit mo ang kapayapaan at kasaganahan na matagal mo nang ninanais. Tandaan, ikaw ay liwanag. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin, ang presensya mo pa lang ay sapat na upang pawiin ang dilim ng iba. Panindigan mo ang ningning mo at gamitin ito upang mas lalo mong mapaliwanag hindi lamang ang landas mo kundi pati na rin ang landas ng mga taong umaasa sa iyong liwanag. Sa araw na ito ng Mayo 9, yakapin mo ang iyong kapangyarihan ng buong buo sapagkat ikaw ay isinilang upang manguna. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo